Magandang umaga mga ka-YouTube. And ito po ngayon, yung aking airgun. Kagabi ay inayos ko yung singaw niya. Itong morning, isang putok lang, wala na. Pero at least na masaya ako na mayroon pang hangin, hindi sumisingaw. So natanong ko sa sarili ko, ano pa yung ibang problema neto? Bakit ilang putok lang after ng lagyan ko? So isang suspect ko yung pumapasok yung hangin, baka merong nagbara doon. So kumuha ako ng ito, yun, sa makina or kahit anong matulis na object, yung recall ganon. So pinasok ko doon at kita ko may mga dumi. So kinuha ko. Due yun sa yung mga dumi, due yun sa tiplon. Yung tiplon po, yun yung ginagamit natin sa mga tubo, no? Para hindi lumabas yung hangin. At ganun din yung dahilan na pumasok doon. Ayan. So, hopefully, nilagyan ko ito ng tangke. Meron pa akong natirang isang tangke na may mga laman. So, nilagyan ko siya. So, ngayon, ito-test ko. Pero nalaman ko na yung scope pala ito, yung isang ito ay maluwang. Tinanggal ko yung scope, maluwang siya. Nilagay ko sa gato para malaman ko kung tama yung airgun ko. Isa pa, nang tingnan ko dito, ang nangyari, hindi straight. Gumaganon yung mount niya. So nalaman ko na hindi straight, ibig sabihin hindi maganda kasi yung tendency nyon ay yung scope natin hindi din straight yung cross. So nagay ko siya sa gato and make sure ko na flat, and pag tingnan natin yung cross, yan, ilagay ko yung cross, yung dito, yung scope. Yan. Yung BSA scope ko po. And then pinihitan ko ito bali maluwang siya kaya pinihitan ko sa gitna ng ito, ng file. Ayan. So papagawa ko ng handle pag mayroon akong torno kasi pangit Ayan. Maganda yung parang bilog at medyo yung laki nito mas maganda. Anyways, ayun. So, pwede tingnan po natin yung scope. Hopefully makikita natin. Wala. Ayan. So, hanapin natin yung niya, yung ayun. So, makikita po natin makikita po natin yung zero niya ay yung cross niya kalahating yan, parang dapat din siya pantay yung cross niya, dapat naka-align pataas at naka-align vertically at horizontally. Ayan. So wala na po siyang kalog, and na pag tinitingnan kong ganon, nakakapit na po siyang mabuti and straight na po siya. Ayan. So ilagay ko yung scope at i-zero ko po siya doon. Ito po ay nasa 8 yards lang or 7, and i-zero ko po siya. Yung sabi ko nga, mas maganda pag meron tayong alam sa basic ng troubleshooting sa airgun, para na iba yung ikaw yung gumagawa, kasi you spend time, pinapaganda mo. Like for example, if nagdo-draw tayo at nagdo-draw din yung kasama natin, mas pinapaganda mo pa yung drawing mo kasi sa'yo yun diba? Na-appreciate mo. So yun lang po muna, and yung gato po para steady siya, so zero, malaman ko if yung bala ay straight or sumasayaw, ibig sabihin may problema po tayo sa either sa yung karamihan po yung barrel. Yun, sa airgun, malaking factor yung barrel para sa akin. Kasi siya yung magdadala ng hangin, siya yung magdadala ng bala palabas. Kaya mas maganda yung barrel, maganda yung groupings niya. Kasi yung mga bolt, di ba pa, doon lang ipapasok yung hangin, ibig sabihin yung accuracy, yung puwersa ng hangin na pupunta dito. Paano pag may problema yung barrel mo, pag pumunta yung hangin dito, hindi rin maganda yung tama niya. So, yun po. So, maraming salamat sa panonood, and magpo-post pa ako ng mga maraming video. Maraming salamat po.